Stepping into alignment with courage. Ang tunay na alignment ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng tama, kundi ang pamumuhay ayon sa layunin ng Diyos. Kahit walang nakakakita, kahit walang pumapalakpak, ito ang sandaling tahimik kang lumalakad, pero puno ng kumpiyansa at tapang, sapagkat alam mong kasama mo ang Diyos. Kapag sinasabi mong I'm proud of myself, ito'y hindi pagmamataas, kundi pagkilala na ang Diyos ay kumikilos sa iyong loob. Kapag buo ang iyong puso, malinaw ang iyong isip, at panatag ang iyong kaluluwa, iyon ang biyaya ng paglalakad sa kanyang kalooban. Galatia 1 verse 10. Sapagkat ngayoy tao ba ang aking nilulugod, o ang Diyos? O ako ba'y nagsisikap na kalugdan ang mga tao? Kung ako'y naglilingkod pa sa mga tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. Reflection. Hindi mo kailangang maghanap ng pagpapatunay mula sa iba. Sa pagsunod sa Diyos, doon mo matatagpuan ang iyong tunay na halaga at direksyon. Hindi laging madali, pero laging totoo, at sa katotohanan, naroon ang kalayaan. Panalangin. Panginoon, salamat po sa paalala na hindi ko dapat hanapin ang papuri ng tao, kundi ang kaluguran mo. Patawarin mo ako kung minsan mas pinipili kong sumunod sa kagustuhan ng iba kaysa sa tawag mo sa aking puso. May mga pagkakataong natakot akong tumayo sa katotohanan. Nag-aalinlangan akong ipahayag ang iyong salita o pinili kong manahimik, ngunit hindi ma-reject. Ngunit ngayon, Panginoon, inilalapit ko ang puso kong ito. Linisin mo ito sa takot at pagkukunwari. Turuan mo akong maging tapat, maging matatag, at maging totoo sa iyo anuman ang isipin ng iba. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na sundin ka kahit mag-isa, kahit hindi maintindihan ng marami, kahit hindi ito popular, sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi sa palakpakan ng tao, kundi sa pagsunod sa iyo. Gawin mo akong tunay na alipin ni Kristo, hindi tagasunod ng opinyon ng mundo, kundi tagapagdala ng iyong katotohanan at pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. I felt whole, I felt grateful, I celebrated the small wins, and in that energy, I felt myself leveling up. Colossians 2 verse 10. And in Him you have been made complete, and He is the head over every ruler and authority. Tayo ay buo na sa pamamagitan ni Kristo, hindi sa accomplishments, kundi sa Kanyang presensya sa ating buhay. Reflection. In Him you have been made complete. Ang mundo ay paulit-ulit na nagsasabi, you are not enough unless you earn more, achieve more, or look better. Pero binabasag ng talatang ito ang kasinungalingang iyon. Ang tunay na kabuuan ay hindi galing sa mga external na tagumpay, kundi sa relasyon mo kay Kristo. Kapag si Kristo ang sentro ng buhay mo,
hindi ka kailanman kulang, kahit pa may kulang sa sitwasyon mo. Ang completeness dito ay nangangahulugang pinatawad ka, tinanggap ka, may layunin ka, may direksyon ka, at hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mundo. He is the head over every ruler and authority. Maraming tao ang nabubuhay sa takot, stress o pressure dahil sa pamantayan ng lipunan, gobyerno, trabaho o kahit pamilya. Pero sinasabi sa talatang ito na si Kristo ang higit sa lahat ng pamahalaan, kapangyarihan o impluwensyang umiiral. Ibig sabihin, walang sistemang makapipigil sa layunin ng Diyos sa iyo. Walang tao ang makapipigil sa tagumpay mong galing sa Kanya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay higit pa sa rejection, deadline o opinyon ng iba. Ang pusong buo ay hindi kailangang magkumpara o magpakitang gilas. Kapag alam mong buo ka na kay Kristo, hindi mo na kailangang magpa-impress, makipagkumpetensya, magkunwaring okay. Ang taong buo kay Kristo ay payapa kahit sa gitna ng kakulangan, tapat sa sarili, marunong maghintay, marunong magpatawad. Pagninilay na tanong, saan ko hinahanap ang kabuuan? Sa Diyos ba o sa performance ko? Ako ba'y nabubuhay sa takot sa tao o sa pagtitiwala sa kapangyarihan ni Kristo? Saang bahagi ng buhay ko kailangan kong paniwalaan na ako'y pinuspos na ni Kristo? Panalangin. Amang Diyos, salamat po dahil kay Kristo ako ay buo. Hindi ko kailangang hanapin ang pagkakakilanlan sa opinyon ng tao, sa dami ng naabot o sa mga titulo ng mundo. Sa iyo pa lang, sapat na ako. Panginoon, tulungan mo akong iwasan ang tukso na ikumpara ang sarili ko sa iba. Puspusin mo ako ng kapayapaang nagmumula sa pagkaunawa na si Kristo ang ulo ng lahat at hawak niyang lubos ang aking kinabukasan. Itaas mo po ang aking pananampalataya na sa kabila ng mga kakulangan ko, ang iyong kapuspusan ang siyang babalot, pupuno at magpapalakas sa akin. Salamat sa kabuuang meron ako sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Affirmation. Ako ay buo. Hindi dahil perpekto ako, kundi dahil si Kristo ang nasa akin. Ako'y tinanggap, minahal at pinuspos ng Diyos. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa mundo. Ang kapangyarihan ni Kristo ay higit sa anumang limitasyon, hadlang o takot na kinakaharap ko. Habang nananatili ako kay Kristo, ako'y patuloy na lumalago sa kapuspusan ng buhay na walang hanggan. Resting in receiving mode. Sleep is sweeter now. Hindi kailangang habulin ang biyaya. Hindi kailangang ipilit ang kasagutan. Sa katahimikan ng puso, dumarating ang tinig ng Diyos. Sa pagpapahinga, doon ka pinupuno. Ang tunay na pagtanggap ay hindi pagkilos sa sarili mong lakas, kundi pagbubukas ng puso upang tanggapin ang daloy ng biyaya, tahimik, buo at walang pagdududa.
Kapag tumigil ka sa paghawak ng mahigpit sa mga iniisip mong kailangan mong kontrolin, doon ka nakakaranas ng kapahingahan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa pagtanggap, naroon ang kapahingahan. Sa kapahingahan, dumarating ang biyaya. Psalm 127 verse 2. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves. Hindi sa pagsusumikap o pag-aalala dumarating ang kasagutan, kundi sa pagtitiwala na habang ikaw ay nagpapahinga, ang Diyos ay kumikilos. Panalangin. Amang nasa langit, sa katahimikan ng gabi, ako'y lumalapit sa iyo. Pagod na ang katawan, magulo ang isip, pero alam kong sa iyong piling may kapahingahan. Tulungan mo akong bitawan ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Turuan mo akong manahimik sa loobin upang marinig ko ang iyong tinig. Salamat sa biyayang hindi kailangang habulin. Salamat sa kapayapaang lumalagpas sa pangunawa. Ngayong gabi, pinipili kong pumasok sa mood ng pagtanggap. Hindi ako lalaban, hindi ako hahabol. Ako'y magpapahinga sa iyong pag-ibig. Sa iyo ko ibibigay ang lahat. Amen. Affirmation. Pinipili kong magpahinga sapagkat ang Diyos ang kumikilos habang ako'y nagpapahinga. Hindi ko kailangang habulin ang biyaya. Ako'y bukas na tumatanggap. Sa katahimikan, ako'y lumalalim sa presensya ng Diyos. Ako ay minamahal, kaya may kapahingahan ako sa Kanya. Ang aking pagtulog ay mapayapa sapagkat Siya ang aking tagapangalaga. Continuing this practice feels like being a baby again, where everything good manifests even in sleep. Reflection. Ang pagtitiwala ng isang sanggol, ganap, payapa at hindi nag-aalala ay larawan ng pusong buo ang pananampalataya. Sa ating muling paglapit sa Diyos ng may kababaang loob at buong pagtitiwala, nararanasan natin ang tunay na kapahingahan. Ang spiritual na pagbabalik sa pagiging tulad ng isang bata ay hindi kahinaan. Ito ay pananampalatayang ganap. Sa ganitong kalagayan, ang lahat ng mabuti ay dumarating ng hindi pinipilit. Kalinga, biyaya, himala. Maging sa gitna ng pagtulog, gumagawa ang Diyos. Kapag ako'y nagpapahinga, Siya ang kumikilos. Kapag ako'y walang ginagawa, Siya ang nagpupuno. Sa ganitong uri ng pagtitiwala, lumalalim ang ating koneksyon sa Kanya. Wala sa pagod, kundi sa pagtanggap. Matthew 18 verse 3. Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Ang pagtulad sa isang bata, mapagpakumbaba, mapagtiwala at bukas ay daan patungo sa langit at sa kapahingahang hindi kayang bilhin ng mundo. Panalangin. Amang mapagmahal, sa iyong mga bisig, ako'y nagpapahinga.
Tulad ng isang sanggol, wala akong takot, wala akong pag-aalinlangan. Sa iyong presensya, ako'y ligtas, ako'y buo. Tulungan mo akong muling manampalataya ng buo, hindi sa sariling lakas, kundi sa iyong katapatan. Sa bawat pagtulog ko, paalalahanan mo ako na ikaw ang gumagawa ng daan. Ikaw ang kumikilos kahit ako'y tahimik. Ikaw ang tumutugon kahit ako'y nagpapahinga. Salamat sa pag-ibig mong hindi nagbabago. Salamat sa biyayang dumarating kahit hindi ko hinahanap. Sa iyo ako'y kampante, tulad ng isang bata sa yakap ng ina. Amen. Affirmation: ako ay ligtas, payapa at minamahal. Tulad ng isang sanggol, ako'y buong buo sa presensya ng Diyos. Hindi ko kailangang kontrolin ang lahat. Diyos ang kumikilos para sa akin. Ang kabutihan ay dumarating kahit ako'y natutulog. Ako'y tumatanggap, nagpapahinga at nananalig na sapat siya. Letting go of dapat and welcoming flow. Today, I felt light. Napansin ko kung gaano kabigat ang salitang dapat. Dapat ganito ako. Dapat nandoon ako. Dapat alam ko na ang lahat. Ang dapat ay may dalang pressure, pagkukumpara at bigat na hindi laging galing sa Diyos. Sa pagbibitiw sa dapat, nararanasan natin ang daloy ng grasya, ang kalayaan na mamuhay sa kasalukuyan, hindi sa hinihinging pamantayan ng mundo o sariling paghatol. Kapag pinili mong yakapin ang daloy ng Diyos, doon mo nararamdaman ang kaginhawahan ng pagtitiwala at ang liwanag ng pananampalataya. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili. Sapat ako sa paningin ng Diyos. Pinili kong magpahinga sa kanyang daloy, hindi sa bigat ng mga dapat. Matthew 11, verse 28-30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Ang paanyaya ni Kristo ay malinaw. Bitawan mo ang pasang hindi para sa iyo. Tanggapin mo ang daloy ng biyaya, magaan, totoo at nagbibigay buhay. Panalangin. Panginoon, pagod na po ako sa mga salitang dapat. Dapat akong maging ganito. Dapat nandiyan na ako. Dapat mas malakas, mas maayos, mas tama. Ngunit ngayon, pinipili kong bitawan ang mga pasang hindi mo naman inilagay sa aking balikat. Turuan mo akong magtiwala sa iyong takdang panahon, sa iyong galaw, sa iyong daloy. Alisin mo ang bigat ng aking mga sariling inaasahan at ipalit ang kapayapaang galing sa iyo. Panginoon, sa araw na ito, pinipili kong maramdaman ang gaan, ang liwanag ng pamumuhay sa iyong kalooban, hindi ayon sa mundo, kundi ayon sa iyong biyaya. Amen. Affirmation: pinapalitan ko ang dapat ng tiwala. Hindi ako huli, hindi ako kulang, nasa tamang daloy ako ng Diyos. Sa bawat pagbitaw, nararanasan ko ang kapayapaan. Ako'y magaan sapagkat hindi ko na kailangang kontrolin ang lahat. Pinipili kong sumabay sa ayos ng kanyang kalooban, mapayapa, totoo, sapat. Even when no one supports you, keep going.
May mga sandaling tila wala ni isa mang nasa tabi mo. Walang pumapalakpak, walang umiintindi, walang tumulong. Pero sa katahimikan ng ganoong mga sandali, lumalalim ang ugat ng iyong pananampalataya. Kapag wala kang ibang masandalan kundi ang Diyos, doon mo natutuklasan na siya lang pala ang kailangan. Ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa dami ng suporta mula sa iba, kundi sa paninindigan mong magpatuloy kahit mag-isa. Ang katapatan mo sa landas na ibinigay ng Diyos ay mas mahalaga kaysa validation ng mundo. Hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Diyos kaya't magpapatuloy ako. 2 Timothy 4 verse 17. But the Lord stood at my side and gave me strength, so that through me the message might be fully proclaimed. Kahit iwan ka ng lahat, ang Diyos kailanman ay hindi aalis. Siya ang nagbibigay lakas para maipagpatuloy mo ang iyong layunin. Panalangin. Amang mapapagkatiwalaan sa mga oras na tila ako'y nag-iisa, sa mga panahong wala akong naririnig na salitang kaya mo at wala akong nararamdamang kamay na umaalalay, ikaw ang tanging sandigan ko. Hindi man nila makita ang pinagdadaanan ko, hindi man nila maintindihan ang bigat ng aking dalahin, alam kong ikaw ay nariyan, tahimik mang gumagalaw, tapat mong pinupuno ang aking puso. Panginoon, sa iyong lakas ako mananatili, sa iyong presensya ako lalaban, at sa iyong salita ako kakapit kahit mag-isa, sapagkat hindi mo ako kailanman iniwan. Amen. Affirmation. Ako'y hindi iniwan. Kasama ko ang Diyos sa bawat hakbang. Ang katahimikan ng paligid ay hindi nangangahulugang wala ang Panginoon. Ako ay itinataguyod ng lakas na hindi nakikita ngunit totoo. Kahit walang sumusuporta, hindi ako titigil dahil tinawag ako ng Diyos. I will keep going because heaven is with me. Creative flow and the power of focus. Creative ideas are now flowing in. Napagtanto ko na ang pagiging bukas sa paglikha ay hindi lang talento. Ito'y bunga ng atensyon. Kung saan mo inilalagay ang iyong isip, puso at espiritu, doon nagkakaroon ng pag-usbong ang mga idea. Kapag ang isip ay laging nakatuon sa takot, inggit o pagkukumpara, humaharang ito sa daloy ng pagkamalikhain. Ngunit kapag ang puso ay nananahan sa pasasalamat, presensya ng Diyos at pagmumuni-muni ng mga ideya'y dumadaloy na parang ilog, payapa, tuloy-tuloy at makabuluhan. Ang pagkamalikhain ay bunga ng espiritual na koneksyon. Kapag ang puso ay nakasentro sa Kanya, ang isip ay lumilikha ng may layunin. Isaiah 26 verse 3. You will keep in perfect peace those whose mind are steadfast because they trust in you. Kapag ang isipan ay nakatuon sa Diyos, may kapayapaan. At sa kapayapaang iyon, lumilitaw ang kalinawan at pagkamalikhain. Panalangin. Amang manlilikha, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng talino, ganda at inspirasyon. Ngayon, itinutuon ko ang aking atensyon sa iyo, hindi sa takot, hindi sa pagdududa,
kundi sa presensya mong nagbibigay buhay. Linisin mo ang aking isipan mula sa ingay ng mundo upang marinig ko ang mga ideyang ibinubulong mo sa aking puso. Bigyan mo ako ng tapang na likhain ng tiwala na sapat ang biyayang inilagay mo sa aking mga kamay. Panginoon, ang aking paglikha ay hindi para sa sarili kong papuri, kundi bilang pagsamba. Hayaan mong maging daluyan ako ng liwanag mo sa salita, kulay, galaw at pangarap. Amen. Affirmation: kapag nakatuon ang puso ko sa Diyos, malaya ang aking isip na lumikha. Creativity flows where peace and purpose meet. Hindi ko kailangang pilitin. Dumarating ang idea kapag bukas ang damdamin. I am aligned, I am open, I am inspired. Ako'y daluyan ng bagong idea at magandang layunin ayon sa kalooban ng Diyos. Alignment brings flow. Keep practicing, keep being. Ang pagsasanay ay hindi laging tungkol sa perfection, kundi sa katapatan, sa pagharap araw-araw ng buo, totoo at tapat sa sarili. Habang pinipili mong manatiling tapat sa kung sino ka sa loob, mas lumilinaw ang direksyon ng buhay. Ang mga desisyon ay hindi nagaling sa takot, kundi sa kaalaman kung sino ka sa Diyos. At kapag ang loob mo ay naka-align sa kalooban ng Diyos, ang daloy ng buhay ay gumagaan. Hindi dahil walang problema, kundi dahil may kapayapaan sa kalooban. Hindi kailangang magmadali, hindi kailangang umarte para tanggapin, sapagkat kung totoo ka sa sarili at sa Diyos, ang mga tamang bagay ay natural na dumadaloy sa iyo. Proverbs 3 verse 5-6. Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Ang pagsalig sa Diyos at pagiging totoo sa sarili ay daan tungo sa tuwid, malinaw at payapang daloy ng buhay. Reflection: ang talatang ito ay paanyaya sa isang uri ng tiwala na hindi kalahati kundi buo. Isang tiwala na kayang bitiwan ang sariling kaalaman, plano at pangangatwiran. Sa ating kultura, kadalasan ay pinupuri ang pagiging madiskarte, ang pagiging marunong sa buhay. Ngunit itinuturo ng kawikaan na may mas mataas pang karunungan, ang karunungang mula sa Diyos. Ito ang uri ng karunungan na hindi palaging lohikal sa mata ng tao, pero laging tama sa paningin ng langit. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagsunod sa sariling plano, kundi sa pagtutugma ng ating mga hakbang sa direksyon ng Diyos. Kapag kinikilala natin Siya sa bawat bahagi ng ating buhay, sa trabaho, relasyon, desisyon at pangarap, doon dumarating ang tuwid na daan. Hindi madali, pero malinaw. Hindi laging mabilis, pero tiyak. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang makamit ang gusto, kundi ang makalakad sa landas na itinalaga ng Diyos para sa iyo. Panalangin. Amang banal, sa gitna ng ingay at pagkalito, nananabik akong mamuhay ng totoo, hindi ayon sa inaasahan ng iba, kundi ayon sa katahimikan ng iyong tinig sa aking loob. Turuan mo akong manatili sa landas ng pagninilay at paglalim.
sa bawat pagsasanay ng pananampalataya, sa bawat tahimik na pagharap sa aking sarili. Itugma mo ang aking puso sa iyong kalooban. Kapag ako'y naka-align sa iyo, doon dumadaloy ang kapayapaan. Doon ko natatagpuan ang direksyon. At kahit mabagal ang galaw ng panahon, tiwala akong nasa tamang agos ako, kasama ka. Amen. Affirmation: patuloy akong lumalakad sa katotohanan kahit walang nakakakita. Hindi ko kailangang maging perpekto, sapat na ang pagiging totoo. Kapag ang puso ko ay nakaugat sa Diyos, ang buhay ko ay dumadaloy ng may saysay. I honor my peace. I follow God's peace. Araw-araw, mas lumalalim ang aking pagkaka-align sa sarili at sa Diyos, at doon nagsisimula ang tunay na tagumpay.